Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin. Sa galit ko ay tinalikuran ko siya at pinuntahan ko ang ama ko sa kwarto ng mga ito. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang ama kong nagbibihis. Sam, what's wrong? Tanong nito medyo nagulat sa biglang pagpasok ko. May gusto lang po akong sabihin. Pa, nahuli ko po si Darren at si Nina. Pinagtataksilan nila ako. Niloloko nila ako. Umiiyak kung sumbong sa ama. Natigilan ang ama niya. Saglit na natahimik bago nagsalita. Si Nina? Tanong niya kunwaring nagulat. Sigurado ka bang hindi mo lang na-misinterpret sa nakita mo? Hindi po. I saw them. Walang damit magkayakap. Please pa, this is serious. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ako gagawa ng ganitong kwento. They are fucking. Humugot siya ng buntong hininga at lumapit sa akin. Look, Sam, I understand you're hurt. Pero si Nina yan, kapatid mo. Alam mong mahina siya sa tukso. At si Darren, lalaki lang yan. You should have seen it coming. I should have seen it coming? Anak, don't blame her too much. She probably didn't mean it. Nina is still young, she makes mistakes. Mag-away kayo dahil lang sa isang lalaki? Pakampihan niyo naman ako. Anak niyo naman ako, hindi ba? Kahit ngayon lang. Bakit pa palaging si Nina? Nagkasala siya sa akin. Umiiyak na ang boses ko. Paano naman ako? Ako ang niloko. Ako ang nasaktan. Umiling si Papa, mahinang lumapit at hinawakan ang braso ko. You're strong, Samantha. And honestly, you've always been too serious. Maybe you're not the right fit for Darren after all. Napaatras ako. Napailing ako sa sinabi ng ama ko. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Hindi porket malakas ako ay hindi na ako nasasaktan. Sa totoo lang pa, simula nang maging asawa mo si Tita Sonia, hindi ka na naging ama sa akin. Nakalimutan mo nang may anak ka. At ako? Hindi ko na alam kung may pamilya ba talaga ako. Dahil simula nang mawala si Mama ay nawalan na rin ako ng pamilya. Lumuluha kong wika sa kanya. Samantha, wag mo akong kakausapin ng ganyan. Ama mo pa rin ako. Umiling ako sa sinabi niya. Hindi ko na maramdaman. Maraming beses na may kasalanan si Nina, pero sino ang nagbibigay? Madalas ay ako. Ako ang mali. Ako ang may kasalanan. Tama nga siguro ang sinasabi ni Tita Sonia na hindi mo ako anak. I hate you. I hate this house. Magsama-sama kayo. Sigaw kong lumuluha habang tumatakbo paakyat ng aking kwarto. At agad na nilagay ang mahalaga kong damit sa maleta at nagmamadaling umalis ng bahay namin. Alam ko naman na walang pipigil sa pag-alis ko dahil walang may pakialam sa akin. Samantha! Tawag sa akin ni Papa nang makita niyang may mga dala akong maleta. Kapag umalis ka sa bahay na ito, ay huwag ka nang aasa na may babalikan ka pang pamilya. Wika ni Papa, pero hindi ko ito hinarap. Makakaasa kayo, sagot kong nagmamadaling nilagay ang mga maleta sa kotse ko. Nakatitig lang ako sa kisame habang nakahiga sa kama ni Carla. Ang best friend ko ang tinakbuhan ko nang maglayas ako 1 linggo na ang nakalipas. Ang plano ko ay maghanap ng marerentahan pero hindi ko pa magawa. Ang gusto ko lang kasi ay magmukmok hanggang sa mapagod at maging manhid ako. Hindi ko na alam kung ilang beses akong umiyak. Ilang ulit kong tinanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang at kung bakit nagawa ito sa akin ni Darren pero wala akong makuhang sagot. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog. Notifications flooded my screen, group chats, social media mentions, private messages. Sa una akala ko baka may trabaho o recruiter na nag-reply dahil nagsisimula na akong maghanap ng trabaho. Pero hindi. Pagbukas ko ng social media account ko, unang bumungad sa akin ang post ni Nina. Engaged to my soulmate. Sometimes love happens in unexpected places. Hashtag from pain to forever. Hashtag X. Who? Hashtag sorry not. Sorry. Hashtag Darren Nina. Kasabay ng post ni Nina ang larawan nito kasama si Darren, nakaluhod at may hawak na singsing, nakangiti ang dalawa na parang walang nasaktan at walang tinapakan. Pinasa ko rin ang mga comments at hindi ko mapigilan ang hindi mapaluha.
Ako ang naging usap-usapan sa comment section. Ang totoo naman daw na mahal ni Darren ay hindi ako kundi ang aking stepsister. Napaupo ako bigla, nanginginig ang kamay ko habang nagbabasa lalo na at pinagtatawanan ako ng mga kaibigan at pamilya namin. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Niloko na nga ako. Ngayon pinagtatawanan pa ako sa social media. Niyurakan na nga ang puso ko pati dignidad ko gusto nang durugin. Bitch talaga siya, sabi ni Carla habang binabasa ang post sa tabi ko. She's doing this para lang sirain ka palalo. I swear, kung ako yan kakalbuhin ko yung kapatid mo. Proud pa talaga na nasaktan ka. Isang linggo lang ha. Engaged na agad. Sana all. Galit na galit ang wika ni Carla. Carla, tama na, putol ko. Ayokong makita pa mukha nila. Hindi ako magpapakababa sa tulad nila. They can flaunt their love all they want. Pero ako, babangon ako. Ipapakita ko sa kanila na hindi ko sila kailangan patutunayan kung kaya ko. Sagot kong umiiyak. Pero sa pagkakataon ito, pinipilit ko nang maging matatag. Tama yan, Besh. Sayang lang ang luha mo sa kanila lalo na sa Darren na yan. Tuhugin ba naman kayong magkapatid? Tangina niya. Akala niya siguro ay siya lang ang lalaki sa mundo. Ano ba ang mali sa akin? Bakit ako niloko ni Darren? Tama ba ang sinabi ni Tita Sonia na baka boring akong kasama? Tanong ko pa kay Carla. At dahil boring ka lolokohin ka na agad? Ganun ba dapat? Si Nina, siya lang ang naiisip kong dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Gusto niya akong maging miserable. Gusto niya akong saktan. Mga bata pa lang kami ay ganyan na siya sa akin. Palagi niyang sinasabi na hindi niya ako tunay na kapatid. Sira ulo lang talaga yung kapatid mo. Parang aso mahilig sa tira-tira. Pinunasan ko ang luha ko at huminga ng malalim. Ayoko na silang isipin pa. Ang kailangan kong gawin ngayon ay maghanap ng trabaho para sa sarili ko. Ipapakita ko sa kanila na hindi na ako ang dating Sam na kayang-kaya nilang saktan. Ani ko pang pilit na pinapatatag ang sarili. Tama, kaya mag-beauty rest ka na at may interview ka pa bukas. Huwag mo na silang isipin at masasayang lang ang luha mo. Kinabukasan, pinilit akong bumangon kahit wala akong maayos na tulog. Mabigat ang dibdib ko pero hindi ako magpapatalo. Pagdating ko sa Valen Group building, pakiramdam ko nasa ibang mundo ako. Malakas ang pakiramdam ko na magiging malaking bahagi ang Valen Group sa aking pagbabago. 17 palapag, ma'am, ani ng receptionist. Conference room C. Tumango ako at pumasok sa elevator. Pagdating ko sa conference room may iilang aplikanteng nandoon na. Tahimik ang paligid, lahat ay busy sa pag-review ng resume. Tahimik akong umupo sa dulo. Ilang minuto ang lumipas ay bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang gwapong lalaki na nakikita ko lang sa magazine. Tall, imposing, sharp suit, cold, piercing eyes. It was Leonard Valen, the CEO himself. Bigla akong kinabahan lalo na at hindi man lang yata ito marunong ngumiti. Hindi ko inakala na siya mismo ang haharap sa interview. Bago ako nag-apply sa Valen Group ay inalam ko muna kung sino ang may-ari. Yun nga si Mr. Valen, brilliant, ruthless, untouchable. He built Valen Group from a startup to a billion-peso empire. Pero mas kilala siya sa 3 bagay na kinatatakutan ng kanyang mga tauhan. Never smiles, fires people without warning, hates incompetence. Napatayo kaming lahat ang binati ang lalaki. Nang tumingin siya sa akin, nagtagpo ang paningin namin. Para akong natulalang nakatitig dito. Cold, calculated, intense. Tila binabasa niya ang buong pagkatao ko gamit lang ang isang tingin. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o hahanga. You, sabi niya, nakatingin pa rin sa akin. Name? Sa Samantha Villaflor, sir. Tumango siya. Follow me. Natigilan ako. Ako agad? Tumayo ako. Sinusundan siya habang ang iba ay nagtataka dahil may mga nauna pa sa akin pero walang gustong magsalita. Pagdating sa maliit na side office, binuksan niya ang pinto at pumasok. Sumunod ako at naupo ng inutusan niya.
You applied for the executive coordinator role. Why? Nagkatinginan kami. Straight to the point. Walang paligoy-ligoy. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nakatitig ako sa kanyang panga na akala na parang galit. Huminga ako ng malalim. She replied, I would like to have a fresh start. I want to concentrate on work. I desire to be bigger. And I feel Valen Group will provide the best place to do it. You are former marketing. What is so special about switching to being an admin worker? I am tired of taking care of other people's images. This time round, I would like to encourage true leadership, real structure, good, honest work. Tila nagbago ang tingin niya, bahagyang nagtaas ng kilay. You're trending online, Mr. Villaflor. Namilog ang mata ko at napadiretso ng upo. So alam niya pero paano at bakit? May common friends ba kami? Hindi ko mapigilang tanong sa sarili. I don't care about noise, sagot ko mahinahon pero matatag. If you look beyond the hashtags, you'll see who the real professional is. Wala naman akong kasalanan kaya bakit ako matatakot? Ako ang inagawan. Ang isang scandal, kahit wala kang kasalanan, ay parang mansya na mahirap linisin sa corporate world, sa pangalan mo. I know, sagot ko, but I also know that noise dies down. Skill stays. Integrity stays. And I still have those. Kailangan po ba na maapektuhan ako kahit ako naman ang biktima? Niloko ako ng boyfriend ko at ipinagpalit sa stepsister ko. Pagkwento ko sa buong buhay ko. Let's say I believe you. Sabay sandal niya sa upuan. But how do you rebuild trust sa industry? Sa mga kliyente, sa mga empleyado if half of them are reading headlines and not resumes? Sa panahon ngayon, wala nang ginawa ang mga tao kundi ang gumamit ng social media. Napatingin ako sa lalaki. Pakiramdam ko ay hinuhusgahan ako nito. By showing up, every single day, by doing the work no one else wants to do, by being better, not louder. Sa mga taong tunay na nakakakilala sa akin ay hindi ko kailangan linisin ang pangalan ko. Ang mahalaga naman po hindi ba, magagawa ko ang trabaho ko sa kumpanya ninyo? Not bad, Miss Villaflor, Anya. But this isn't marketing anymore. There's no spotlight here. Are you ready for obscurity? Obscurity sounds peaceful, sagot ko. After everything, tahimik na trabaho ang gusto ko. Walang politika, walang drama, just results. Huminto siya sandali saka tumayo. I'll talk to HR, sabi niya. Pero tandaan mo, one wrong move, and everyone will be watching again. Let them, sabi ko, sabay tayo rin. I've already survived worse. At sa mga salitang iyon, alam kong hindi lang trabaho ang binabawi ko. Pati dangal, pati pagkatao. Tumayo si Mr. Valen. You'll hear from us within 3 days. Tumanggo ako at lumabas ng opisina nito. Nanginginig ang tuhod ko, pakiramdam ko ay wala akong pag-asa sa trabaho na in-apply ko. Kung gaano kalamig ang pagharap sa akin ni Mr. Valen, ay ganoon din kalamig ang mga kamay ko. Pagbalik ko sa kondo ni Carla, humiga ako sa kama pero sa unang pagkakataon ay hindi na ako umiyak. I'll make my name trend again, not as the betrayed ex, but as the woman who rose above it all. Hinintay ko lang si Carla na umuwi dahil sasamahan niya ako sa condominium na rerentahan ko. Hindi pwedeng manatili ako sa bahay ng kaibigan ko dahil baka doon ako hanapin ni Papa. Sa ngayon, gusto ko na munang mag-isa, malayo sa lahat upang makapagsimula. Mahirap makapasok sa Valen Group, kaya hindi ko na inaasahan na makakapasok pa ako sa kumpanya na yan, kaya naghahanap ulit ako ng mapapasukan. Gwapo ba talaga ang Leonard Valen na yun? Tanong pa sa akin ni Carla. Nasa kondo na kami ng mga oras na iyon at tinutulungan ako nitong mag-ayos. Okay naman pero nakakatakot, ang hindi ko lang alam ay kung bakit alam niya ang issue tungkol sa akin. Bakit nga kaya? Baka naman kasi inaalam niya ang mga background ng kanyang mga empleyado. Ang sipag naman niya pero hindi naman natin siya masisisi. Ang sabi nga ay mahigpit daw si Leonard Valen sa kanyang mga empleyado kaya okay lang kung hindi ako matanggap dun. Baka mamaya ay magkasakit naman ako sa puso sa tuwing natitingnan niya ako.
Sagot ko kay Carla. Sabagay. Wait, Sam. May email ka? Wika sa akin ni Carla dahil ginagamit nito ang laptop ko. Sino? From Valen Group? Natigilan ako sa sinabi ni Carla. Buksan mo, ani ko pang hindi naman umaasa. You got the job! Halos pasigaw na bati ni Carla. I told you, you deserve this, Sam. Tanggap ka na. Hindi ako nakasagot kaagad. Hoy, may trabaho ka na. Sigaw pa sa akin ni Carla. Napangiti ako sa aking narinig. Sabi nga sa orientation email, you'll be assisting mid-level executives in the marketing department. Kaya mentally ready na ako sa filing work, admin tasks, at pagkakapenang libre para sa mga boss. Miss Villaflor, wika ng HR habang nakatingin sa screen ng computer. You've been reassigned. Napakunot ang noo ko. Oh? Reassigned? Yes. Effective immediately, you'll be reporting directly under Mr. Leonard Valen, the CEO. Natigilan ako. What? Sorry, bakit po? I wasn't interviewed for that role. Mr. Valen requested you personally, sagot sa akin na parang wala lang. In the next project, you will work with StratDev project which is under his supervision. Be aware of strict deadlines, high secrecy level, and the rivalry. Pero, congratulations, Ms. Villaflor. Not everyone gets this opportunity. Opportunity ba to o parusa? Gusto kong tumutol pero hindi ko magawa. Pagdating ko sa 39 na palapag, ang top floor ng Valen Group, para akong naligaw sa ibang mundo. Pakiramdam ko lahat ng nandoon ay mga boss. Wala kang marinig ng konting ingay o di kaya usapan ng mga empleyado. May lumapit sa akin na babae mukhang executive assistant. You must be the reassigned hire, Samantha Villaflor? Yes, ma'am. Mr. Valen is in a meeting. Wait here. Sabay turo sa isang glass office lounge. Tumango ako at tahimik na umupo. Nabaling ang tingin ng lahat sa elevator nang bumukas ito. Parang may paparating na artista. Natigilan ako nang makita ko si Nina na lumabas sa elevator. Wearing a red designer dress, heels na parang pang Miss Universe, at ngiti na parang walang ibang mas mahalaga sa mundo, kundi siya lang. My evil stepsister. Alam kong nakita niya ako pero dinaanan lang ako nito. Dumiretso siya sa receptionist at sinadyang nilakasan ang boses. Hi, I'm here to see my fiancé, Darren Serrano. He's in a meeting with Mr. Valen, right? Tanong ni Nina. Fiancé, pinilit kong huwag gumalaw dahil sa aking narinig. Nilingon niya ako at nilapitan. Oh, Samantha, you work here? Tanong nitong kunwari ay nagulat nang makita ako. Tumango ako walang himik. Wow, what a small world, dagdag niya sabay tingin sa ibang empleyado sa lounge. She's my, sort of stepsister. And ex-fiancé ng fiancé ko ngayon. Sabay tawa. Naningkit ang mga mata ko. Nakatingin ang mga empleyado sa akin. Yung iba, halatang hindi alam kung matatawa o maaawa. Napangiti ako sa stepsister ko. Yes, I work here now. And unlike some people, I earned it. Nagtaas ito ng kilay. Of course, I'm sure you earned something. Lahat naman talaga pinaghihirapan kaya dapat yan. Magtrabaho ka at wag umasa sa allowance kay Papa. Sasagot pa sana ako nang lumabas na si Leonard mula sa conference room, matangkad, naka-dark navy suit, walang emosyon ang mukha. Mr. Valen! Pati ni Nina na akala mo ay inaakit ang boss ko. We were just talking about you. Hindi siya ngumiti. Tumango lang. Pagkatapos ay tiningnan ako ni Mr. Valen. Miss Villaflor, in my office, now. Pagpasok ko sa opisina niya, hindi ko alam kung gusto kong himatayin o sumuka. Nanginginig ang buong katawan ako. Sir? Ani ko. Tumayo ang lalaki at dahan-dahang naglakad papunta sa harap ng desk, saka tumitig sa akin. Kaagad akong umiwas ng tingin dahil pakiramdam ko ay mapapaso ako sa mga titig ng lalaki. I'll be direct, wika niya. Stay away from Darren Serrano. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot sa kanyang sinabi. Excuse me?
You heard me. Sir, I'm not the one flaunting anything. I'm not the one who... I don't care about online drama.